The Mysterious Intern. Kabanata 32. Ang balita tungkol sa pag-iibigan daw nina Dr. Allison Zhao at Christian Gao ay mas lalong kumalat kinabukasan. Sa cafeteria ng ospital, halos lahat ay nag-uusap tungkol sa dalawa. May mga nagsasabing bagay na bagay sila, may mga nagtataka kung totoo bang gusto ni Christian Gao si Dr. Allison Zhao, at marami pang nag-iisip kung paano kaya sila nagkakasundo. Napailing si Brian Ye sa mga naririnig niya. Bakit ba ang dami nilang alam tungkol sa personal na buhay nina Dr. Allison at Christian Gao? Pero kahit na ganun, curious din siya. Paano kaya nagkakasundo si Dr. Allison, na malamig, at si Christian Gao? Bahala na, kumain na lang ako. Agad niyang inilayo ang iniisip niya, yumuko, at kumain. Kaya naman pala sinasabi ng iba na nakakahawa ang katangahan. Hindi pa niya alam kung nakakahawa nga ang katangahan, pero naranasan na niya kung gaano nakakahawa ang chismis. Pati siya, na ayaw makipagchismisan, ay halos ma-infect na. Para maiwasan ang pagka-infect, mabilis siyang kumain at umalis sa cafeteria. Dr. Brian. Pagkalabas niya, may tumawag sa kanya. Si Nurse Sarah Lynn pala, nakangiti. Nasa tabi niya si Nurse Olga Su. Sarah, ang tagal mo naman kumain. Olga, ang tagal mo rin. Bati ni Brian Ye. Oo nga, ngayon lang kami natapos, pagod na pagod kami. Ang hirap pala sa inpatient department, sana sa outpatient clinic na lang ako, sabi ni Nurse Sarah kay Brian Ye. Mas komportable na siya kay Brian Ye. Pareho ang rotation ng nurses at doctors. Ngayon ay nasa inpatient department si Nurse Sarah, at may kapalit siya sa outpatient department. Bilasan nyo. Wala nang pagkain mamaya. Hindi ba't nagugutom ka na? Malamig na sabi ni Nurse Olga kay Nurse Sarah. Ah, oo nga, tara na. Bye, Dr. Brian. Sabi ni Nurse Sarah. Bye. Habang pinapanood sina Nurse Sarah at Nurse Olga, nagtaka si Brian Ye. Bakit kaya galit sa kanya si Nurse Olga? Kailangan ko siyang kausapin. Napagpasyahan niya. Mas concerned siya kay Nurse Olga dahil mabuting kasamahan ito, magaling at mabait. Nirerespeto niya ito. Pagkalabas niya sa cafeteria, pupunta na sana siya sa neurosurgery department para kausapin si Dr. Allison Zhao tungkol kay Renato Huang. Pero may tumawag sa kanya, si Dr. Thomas Wang. Direktor Wang, bakit niyo ako tinatawagan? Ano ba yon? Tanong ni Brian Ye pagkapasok sa opisina ni Dr. Thomas Wang. Misteryoso ang tawag nito, kaya nagtataka siya. Dr. Brian, upo ka muna. Hindi agad sumagot si Dr. Thomas Wang, pinaupo niya muna si Brian Ye. Direktor Wang, ano po ba yon? Mas lalo siyang nagtaka nang hindi agad sumagot si Dr. Thomas Wang. Wala naman, Doc. Ye, magkukwentuhan lang tayo. Kumain ka na ba? Hindi pinapansin ni Dr. Thomas Wang ang pagmamadali ni Brian Ye. Kumain na po ako, Direktor Wang, kayo po. Hindi pa rin sinasabi ni Dr. Thomas Wang ang gusto niyang sabihin, kaya pinilit ni Brian Ye na manahimik. Kumain na ako, pero hindi masyadong maganda ang pakiramdam ko. Pagtanda mo talaga, hindi na gaya ng mga bata. Bamantong hininga si Dr. Thomas Wang. Dr. Brian, kilala mo ba si Dr. Allison Zhao ng neurosurgery? Opo, Direktor Wang, bakit niyo po natanong? Nagulat si Brian Ye. Wala lang, narinig ko kasing kilala mo si Dr. Zhao, kaya na-curious ako. Paano niyo nga pala nakilala si Dr. Zhao? Hindi sinagot ni Dr. Thomas Wang ang tanong ni Brian Ye. Ganito po yun, sinabi ni Brian Ye ang dahilan sa mga kasamahan niya. Medyo nahihiya siya kay Dr. Thomas Wang, pero wala siyang magagawa. Ganun pala. Nag-isip si Dr. Thomas Wang. Saka, Dr. Brian, nagkaroon ba kayo ng away ni Doc Allison? Wala naman po, bakit niyo po natanong, Direktor Wang? Nagulat si Brian Ye. May pagkakaiba sila ni Dr. Allison Zhao, pero hindi naman sila nag-away. Wala lang, tinatanong ko lang. Maganda naman si Dr. Zhao, di ba? Nakangiting sabi ni Dr. Thomas Wang, nakatingin kay Brian Ye. Maganda nga po. Pagsang-ayon ni Brian Ye. Dr. Ye, balita ko single ka pa. May gusto ka ba? Tutulong ako sa'yo. Nakangisi si Dr. Thomas Wang. Direktor Wang, huwag niyo na pong biruin. May boyfriend na si Dr. Allison. Alam na ng buong ospital. Sabi ni Brian Ye. Sus, manliligaw lang yon. At kahit na may boyfriend siya, may tsansa ka pa rin kung hindi pa sila kasal. Direktor Wang, ano ba talaga ang gusto niyong sabihin? Napakalaki na ng ulo ni Brian Ye.
Napaka-weird ni Dr. Thomas Wang ngayon. Wala lang, naalala ko lang na single ka, kaya gusto kitang tulungan. Sabihin mo lang kung may gusto ka, tutulong ako. Pag-e-encourage ni Dr. Thomas Wang. Direktor Wang, salamat po. Pero wala po akong gusto kay Dr. Allison. Kung wala na po kayong sasabihin, aalis na po ako. Diretsong tumanggi si Brian Ye. Kailangan niyang kausapin si Dr. Allison Zhao tungkol kay Renato Huang. Kailangan niyang maaga para hindi maabutin ng lunch break si Dr. Allison Zhao. Hindi niya papansinin ang alok ni Dr. Thomas Wang. Kahit na wala pang boyfriend si Dr. Allison Zhao, hindi niya gagawin iyon. Hindi naman niya sinasabing wala siyang nararamdaman kay Dr. Allison Zhao. Normal lang na lalaki siya, at naa-attract din siya kay Dr. Allison Zhao. Pero alam niya ang sitwasyon niya. May utang na loob siya sa matanda, at may panganib pa rin. Kahit na wala ng bakas ang matanda, hindi niya alam kung kailan siya mahahanap ng mga kalaban. Kaya ayaw muna niyang magkaroon ng relasyon. Responsibilidad ito sa sarili at sa iba. Hindi niya dapat idadamay ang isang inosenteng babae sa panganib, at hindi siya pwedeng pumasok sa isang relasyon na hindi niya alam ang kinabukasan. Ang gusto niya lang ay maging malakas, para kung sakaling dumating ang panganib, may pag-asa siyang mabuhay. At para maipaghiganti ang matanda. At para maging isang magaling na doktor at makatulong sa maraming pasyente. Nakakagulat, mukhang wala nga palang gusto si Brian Ye kay Dr. Allison Zhao. Habang pinapanood si Brian Ye na nagmamadaling umalis, napapaisip si Dr. Thomas Wang. Pumunta siya kay Brian Ye para malaman kung tama ang hinala niya. Mula nang kausapin siya ni Dr. Allison Zhao noong nakaraan, iniisip niya kung ano kayang problema nina Brian Ye at Dr. Allison Zhao, kaya gusto nitong ilipat si Brian Ye. Matagal siyang nag-isip, at isang posibilidad lang ang naisip niya, baka hindi kayang tiisin ni Brian Ye ang kagandahan ni Dr. Allison Zhao. Baka nagtapat si Brian Ye kay Dr. Allison Zhao, at dahil British returnee siya, diretso ang panliligaw niya, kaya nagalit si Dr. Allison Zhao. Pero nahihiya siyang itanong kay Brian Ye, kaya naisip niyang subukan ito. Pero mukhang wala nga palang gusto si Brian Ye kay Dr. Allison Zhao. Kahit na hindi naman siya eksperto sa mga ganitong bagay, marami na siyang nakitang relasyon ng mga lalaki at babae. Kaya alam niya kung may gusto ba ang isang lalaki sa isang babae. Mula sa mga mata ni Brian Ye, at sa tono ng pananalita nito, mukhang wala nga siyang gusto kay Dr. Allison Zhao. Kung ganun, mali ang hinala niya. Paano kaya na-offend ni Brian Ye si Dr. Allison Zhao? May misunderstanding ba? Matagal siyang nag-isip, pero hindi niya alam ang sagot. Sa huli, nagdesisyon siyang puntahan si Dr. Allison Zhao at humingi ng tawad para kay Brian Ye. Magpupunta siya kay Dr. Allison Zhao para sa kinabukasan ni Brian Ye. Gagawin niya ang lahat. Pagkalabas sa opisina ni Dr. Thomas Wang, dumiretso si Brian Ye sa opisina ni Dr. Allison Zhao. Buti na lang at hindi naantala ang lakad niya. Nasa opisina si Dr. Allison Zhao, at hindi pa siya naglo-lunch break. Nakausap niya si Dr. Allison Zhao. Ano ang kailangan mo? Malamig na tanong ni Dr. Allison Zhao. Hindi siya tumayo o pinaupo si Brian Ye. Direktor Zhao, gusto ko pong pag-usapan ang pasyente nating si Mr. Huang. Diretsong sabi ni Brian Ye. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Si Mang Renato po yung ipinakilala ko sa inyo kahapon, nakita niyo na po ang CT scan niya. Ano po ang tingin niyo? Sinabi ko na kahapon, hindi ko maagapan ang sakit niya. Kalmadong sabi ni Dr. Allison Zhao. Direktor Zhao, sana po ay tulungan niyo si Mr. Renato Huang. Bata pa po siya, 30 years old pa lang, at kakaiba ang sitwasyon niya. Galing po siya sa bundok, may sakit din po ang tatay niya, sinimula ni Brian Ye na ipaliwanag ang kalagayan ni Renato Huang. Pero pinutol siya ni Dr. Allison Zhao. Sinabi ko na, hindi ko kaya. Malamig na tingin sa kanya ni Dr. Allison Zhao. Direktor Zhao, alam ko pong may misunderstanding kayo sa akin, pero sana po ay hindi ito makaapekto sa pasyente, sabi ni Brian Ye. Sinabi ko na, hindi ko kaya. Hindi mo ba naiintindihan? Mas lalong lumamig ang tingin ni Dr. Allison Zhao, at naiirite na siya. Napakasama ng loob niya dahil sa sinabi ni Brian Ye. Akala nito ay makitid ang isip niya. Akala nito siya lang ang nagil iligtas ng buhay ng mga pasyente. Pasensya na po, Direktor Zhao, huwag niyo pong akong maliitin, wala po akong ibang ibig sabihin, gusto ko lang pong. Napagtanto ni Brian Ye na baka mali ang interpretasyon ni Dr. Allison Zhao, kaya tumigil siya at nagpatuloy, Direktor Zhao, ano po ang problema sa operasyon?
Alam ni Brian Ye na hindi talaga kaya ni Dr. Allison Zhao ang operasyon. Ang mga ugat. Kalmado na si Dr. Allison Zhao. May pagsisisi sa kanyang mga mata. Nagalit siya dahil sa sinabi ni Brian Ye. Ang tanga naman nito. Kailan pa siya nag-aalala sa iniisip ng iba? Ang problema sa mga ugat ay madaling ayusin. Sa tingin ko ay pwede niyong magamot si Mang Renato. Simple lang ang sinabi ni Dr. Allison Zhao, pero naintindihan ni Brian Ye. Ang problema kay Renato Huang ay ang maraming ugat at artery. Delikado ito para sa mga ordinaryong surgeon. Pero naisip na ni Brian Ye ang solusyon kagabi. Kaya sinabi niya ito kay Dr. Allison Zhao. Habang nagsasalita si Brian Ye, lumiwanag ang mga mata ni Dr. Allison Zhao. Mas lalong lumiwanag ang mga mata niya habang nagsasalita si Brian Ye. Pwede pala to. Bakit hindi ko naisip yun? Habang nakikinig kay Brian Ye, gusto na niyang sampalan ang sarili. Mula kahapon hanggang ngayon, hindi siya tumigil sa pag-iisip, pero hindi niya pa rin masolve ang problema sa mga ugat. Pero madaling nakahanap ng solusyon si Brian Ye. Henyo nga siya. Habang hinahangaan si Brian Ye, nakaramdam din siya ng frustration. Mas magaling pa pala si Brian Ye sa kanya. Kahit na plano lang ito, alam niyang mas magaling si Brian Ye sa kanya. Ang surgical plan, lalo na sa neurosurgery, ay kailangan ng maraming karanasan. Pinatunayan ng plano ni Brian Ye kung gaano siya kagaling. Ang mga nakaranas na ng maraming operasyon lang ang makakaisip ng ganitong plano. Kumbinsido si Dr. Allison Zhao. Hindi niya paniniwalaan na ang isang walang karanasan ay makakaisip ng ganitong plano. Kung ganun, hindi lang siya henyo, kundi isang maladyos. Mas malaki ang frustration ni Dr. Allison Zhao ngayon kaysa noong makita niya ang perfect na operasyon ni Brian Ye. Direktor Zhao, ano po ang tingin niyo? Kaya niyo po ito. Hindi napansin ni Brian Ye ang pagbabago sa mga mata ni Dr. Allison Zhao. Nakayuko at nag-iisip si Dr. Allison, kaya nagtanong siya. Hindi ko pa rin kaya. Sabi ni Dr. Allison Zhao. Paano naman po? Kaya niyo po. Nagulat si Brian Ye. Ginawa niya ang planong ito para kay Dr. Allison Zhao, pero ayaw niya itong gawin mismo. Para sa kanya at kay Dr. Allison Zhao, ayaw niyang siya ang mag-oopera. Wala akong confidence sa sarili ko. Natatakot akong magkamali. Kayo na lang po ang gumawa ng operasyon. Kalmadong sabi ni Dr. Allison Zhao. Direktor Zhao, kaya niyo yan, maniwala po kayo sa sarili niyo. Nag-aalala na si Brian Ye. Sinadya niyang gawin ang planong ito para kay Dr. Allison Zhao, ayaw niya itong gawin mismo. Hindi ko kaya. Simpleng sagot ni Dr. Allison. Direktor Allison, kaya niyo po yan. Sa level niyo, kaya niyo to. Isipin niyo po. Kung gagamitin niyo ang plano ko, hindi naman mahirap. Basta mag-ingat lang kayo, wala pong problema. Pilit pa rin ni Brian Ye na kumbansihin si Dr. Allison. Sinabi ko na, hindi ko kaya. Determinadong sabi ni Dr. Allison. Nang makita niyang hindi sumusuko si Brian Ye, sinabi niya, sanay na po akong gumamit ng sarili kong plano, hindi ako sanay sa plano ng iba. Kaya nga niya ang operasyon gamit ang plano ni Brian Ye. 70% confident siya. Karaniwan na, kung 70% confident siya sa isang operasyon, gagawin niya ito. Pero hindi niya gagawin ang operasyong ito. Nang malaman niyang marunong pala si Brian Ye sa neurosurgery, at mas magaling pa sa kanya, mas lalo siyang determinado na ilayo si Brian Ye sa maling landas. Si Brian Ye ay hindi lang henyo, kundi isang henyo na mahirap mahanap. Isang henyo na nakagawa ng napakatalino na plano para sa isang napakahirap na operasyon ay hindi dapat sayangin ang talento sa respiratory medicine. Hindi niya hahayaang mawala ang pagkakataong ito. At ang ibang bagay, ang kanyang reputasyon, wala na siyang pakialam. Direktor Allison. Naintindihan na ni Brian Ye ang ibig sabihin ni Dr. Allison. Bakit niyo po ginagawa ito? Alam niyo pong hindi ito maganda para sa inyo, sa akin, at sa ospital. Hindi sumagot si Dr. Allison, tinitigin lang niya si Brian Ye. Hindi sapat ang sinabi ni Brian Ye para maimpluwensyahan siya. Napag-isipan na niya ito, at desidido na siya. Direktor Allison, naiintindihan ko po ang kabaitan niyo, pero wala na po akong ibang magagawa. Sana po ay mapatawad niyo ako. At ang inyong ikinakatakot, hindi po yun mangyayari. Babalik din naman po ako sa operating room. Nag-aaral lang po ako sa Department of Respiratory Medicine para mas maging magaling sa operasyon. Huminga ng malalim si Brian Ye. Tinignan pa rin siya ni Dr. Allison ng malamig, may pagngisi sa kanyang mga mata. Hindi siya naniniwala kay Brian Ye.
At hindi rin siya naniniwala sa dahilan nito. Nag-aaral sa respiratory medicine para maging mas magaling sa operasyon. Tanga ba ang tingin nito sa kanya? Mahina ang dahilan na yon. Direktor Allison, dahil dito, may utang na loob na po ako sa inyo. Pangako ko po, kung may mahirap na operasyon ang mga kasamahan ko sa surgery, tutulong ako. Sabi ni Brian Ye. Direktor Allison, ito po ang pinakamagandang solusyon para sa inyo at para sa akin. Okay, ikaw na rin ang gagawa ng operasyon. Sabi ni Dr. Allison. Direktor Allison. Hindi ako sigurado, kailangan kita bilang assistant, para kung sakaling, hindi inaasahan ni Brian Ye na ganyan katigas ang ulo ni Dr. Allison. Naiinis na siya. Magsasalita na sana siya nang putulin siya ni Dr. Allison. Seryoso ang mukha nito. Ito lang ang alok ko, kung gusto mo. Walang gana na sabi ni Dr. Allison. Sige po tutulong ako, pero ayaw ko pong, maraming nakakaalam ng operasyon. Pagkatapos malaman ang oras ng operasyon, pupunta na ako sa operating room. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, nagsalita si Brian Ye. Hindi niya kayang tiisin ang kalagayan ni Renato Huang. Sige. Pumayag si Dr. Allison. Mukhang bottom line na yun ni Brian Ye, at baka makatakas ito kung pipilitin pa niya. Ang importante ay gagawin ni Brian Ye ang operasyon, at wala siyang pakialam sa iba. At ngayon, nagulat siya dahil pumayag si Brian Ye na tulungan siya sa mga mahirap na operasyon. May pagkakataon pa siyang matuto kay Brian Ye, ano pa ang gusto niya. Sige, deal. Oh, ito ang number ko 18 ********. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Nang mapapayag na si Dr. Allison, nakahinga na si Brian Ye. Bago umalis, binigay niya ang number niya kay Dr. Allison. 17 *******. Number ko. Binigay din ni Dr. Allison ang number niya. Sige po, isinulat ko na po. Isinulat ni Brian Ye ang number ni Dr. Allison. Mas madali na siyang makakausap nito. Masyado siyang abala sa outpatient clinic, at hindi siya pwedeng umuwi ng maaga. Doc Allison, ayos na po yun. Hindi ko na po kayo iistorbahin. Tawagan niyo na lang po ako kung may problema. Pagkatapos may sulat ang number, umalis na si Brian Ye. Ang galing niya sa surgery, bakit hindi niya ito pinili? Mas maganda sana ang kinabukasan niya kung pinili niya ang surgery. Bakit niya pinili ang respiratory medicine? Maganda sana ang pagkakataon na sumikat noong nakaraan, pero isinantabi niya ito. Ngayon, bibigyan siya ulit ng pagkakataon, pero tumanggi ulit siya at may kakaibang request pa. Habang pinapanood si Brian Ye, nagtataka si Dr. Allison. Naguguluhan siya kay Dr. Brian. Parang hindi na gumagana ang kanyang mga plano. May mga taong hindi pala interesado sa pera at katanyagan. Pagkalabas sa opisina ni Dr. Allison, nakahinga ng maluwag si Brian Ye. Pagkatapos mag-check ng mga pasyente sa Respiratory Medicine Department, handa na siyang bumalik sa trabaho. Nagbawas siya ng 5 pasyente kanina, at ngayon ay susubukan niyang bumawi. Pero pagkalabas niya sa ospital, may humarang sa kanya. Dr. Brian Ye, di ba? Isang middle-aged man, nakasot, ang hamarang sa kanya. Malamig ang tingin nito kay Brian Ye. Sino po kayo? Magalang pa rin si Brian Ye, pero nagtataka siya. Mukhang hindi ko po kayo kilala. Hindi mahalaga kung sino ako, at hindi mo kailangang malaman. May paghamak sa boses ng middle-aged man. May sasabihin lang ako sa'yo, Dr. Ye. May oras ka ba? Kahit na parang nagtatanong ang middle-aged man, mukhang wala namang pagpipilian si Brian Ye. Wala po. Sumagot si Brian Ye. Naging malamig na rin ang mukha niya. Kung magalang ito, magiging magalang din siya. Pero kung magpapakita ito ng pagmamalaki, hindi niya ito patatawarin. Wala siyang pakialam sa mga abusado. Doktor, Ye, huwag mo akong subukan. Nagulat ang middle-aged man. Mabilis siyang lumapit kay Brian Ye. Matatalim ang tingin nito, puno ng babala at pananakot. Tingnan natin kung ano ang kaya mo. May pagngisi sa lobby ni Brian Ye. Malamig ang mga mata niya. Sumugod siya sa middle-aged man. Gusto nitong lumaban. Naghahanap ito ng kamatayan. Kahit na may utos ang amo niya na huwag itong saktan, hindi naman bawal na turuan ito ng leksyon. Nang makita nitong sumugod si Brian Ye, may paghamak sa mga mata ng middle-aged man. Akala nito ay hahayaan na lang siya ni Brian Ye. Yumuko ito, at sinalubong si Brian Ye. Simple lang ang galaw nito, pero malakas. Lahat ng lakas nito ay nasa balikat, at bigla itong sumipa.
Kung sinadya nitong saktan si Brian Ye, posibleng mabali ang buto nito, o kaya'y mamatay. Napakaletal ng teknik na ito sa close combat. Pero dahil nasa ospital sila, at may utos ang amo niya, hindi niya ginamit ang lahat ng lakas niya, isang katlo lang. Pero confident pa rin siya na matuturuan niya ng leksyon si Brian Ye. Nang magbanggaan sila, ngumiti ang middle-aged man. Pero biglang nanigas ang ngiti nito, nanlaki ang mga mata, at hindi makapaniwala. Dahil sa malakas na puwersa, natumba ang middle-aged man. Buti na lang at mabilis ang reaksyon niya, kaya hindi siya tuluyang natumba. Pero natisod siya at muntik nang mahulog. Aba! May tinatago ka palang lakas. Muntik na kita makaligtaan. Nakangiting sabi ng middle-aged man. Sa susunod, tumingin-tingin ka sa dinadaanan mo. Nagulat si Brian Ye nang makitang nakabangon ang middle-aged man. Naging malamig na ang mukha niya. Bata, ang yabang mo. Akala mo ba dahil may lakas ka na, pwede ka nang magmayabang? Tuturuan kita ng leksyon ngayon. Nagalit ang middle-aged man. Tumayo ito at sumugod kay Brian Ye. Hindi na siya nagpigil, ginamit na niya ang lahat ng lakas niya. Nang maramdaman ang pagsugod ng middle-aged man, nanlaki ang mga mata ni Brian Ye. Napaka-powerful ng aura nito. Napaka-powerful nito. Iba ito kina Patrick Shi. May lakas sina Patrick Shi, pero mahina pa rin sila kay Brian Ye. Para siyang junior scholar na nakikipaglaban sa isang intermediate warrior. Naramdaman ni Brian Ye ang panganib, pero excited din siya. Gustong-gusto niyang makipaglaban. Hindi na siya nag-atubili, sinalubong niya ang middle-aged man. Tanghali na, at medyo liblib ang lugar na pinili ng middle-aged man. Konti lang ang dumadaan. At dahil naglalaban sila, hindi naman sila gaanong gumagalaw. May mga dumadaan, pero walang nakapansin. Mas lalong nag-enjoy si Brian Ye habang lumalaban. Parang sumasayaw ang mga cells niya. Pagkatapos ng nangyari sa matanda, bihira na siyang makipaglaban. Ang tanging laban niya ay kina Patrick Shi, pero hindi naman yun totoong laban. Araw-araw, nag-e-ensayo lang siya gamit ang mga natutunan niya sa matanda. Nakakabore ito, pero nakakakuha siya ng bagong insights sa tuwing nag-e-ensayo siya ng One Beast Boxing. Pero unilateral lang ang mga insights na yon, hindi pa nasusubukan. Ngayon, nasusubukan na niya ang mga natutunan niya. Nasusubukan na niya ang resulta ng pag-ensayo niya. Mas lalong nag-enjoy si Brian Ye, pero natatakot naman ang middle-aged man. Akala niya ay matatalo niya si Brian Ye gamit ang 3 o 4 na suntok. Pero lahat ng atake niya ay naiwasan ni Brian Ye. Pati ang mga paborito niyang moves ay hindi gumana kay Brian Ye. Paano nangyari yon? Ang bata pa nito, bakit ang lakas na nito? Nakita ng middle-aged man na mas lalong nag-e-enjoy si Brian Ye habang lumalaban. Masakit din ang kamao niya. Parang bagyo ang nararamdaman niya. Kailan pa nagkaroon ng ganito kalakas na bata sa Yanjing City? Nag-imbestiga na siya tungkol kay Brian Ye, hindi ito nag-aral sa military, at hindi rin ito nag-aral sa martial arts gym. At ang fighting style nito ay hindi naman gaya ng mga fighting style sa China. Akala niya ay ordinary martial arts style lang, pero hindi pala. Hindi ito gaya ng mga fighting style sa martial arts gym, parang hindi siya nag-aral. Ang galing niyang mag-adapt. Pero hindi ito makapaniwala. Isang batang hindi nag-aral ng martial arts ay kaya siyang talunin gamit ang adaptation. At parang nananalo pa ito. Napaka-imposible. Tigilan mo na. Sa wakas, pagkatapos ng halos 10 minuto, hindi na kinaya ng middle-aged man. Napatunayan na niyang si Brian Ye ay isang henyo. Habang tumatagal ang laban, mas lumalakas pa ito. Sa bawat suntok, mas lalong sumasakit ang kamao niya. At ang mas nakakainis, mas lalong nag-e-enjoy si Brian Ye, parang nakakita ito ng bihirang hayop. Para siyang mababaliw. Anong klaseng halimaw ang nakaharap niya? Kahit na siya ang unang sumugod, medyo nahihiya siyang sumuko, pero para maiwasan ang karagdagang insulto, tumigil na siya. May trabaho pa ako. Pagkausap niya sa sarili. Tama na. Pwede na akong tumigil. Ang swerte ko naman. Pero ayaw naman ni Brian Ye na tumigil agad. Napakagaling nitong kalaban, at magandang sparring partner pa. Bukod pa rito, naalala niya ang mga pang-iinsulto ng middle-aged man. Hindi ko siya mapapatawad kung hindi ako lalaban ng mabuti. Galit si Brian Ye. Hindi inaasahan ng middle-aged man na hindi siya papansinin ni Brian Ye. Nagbago ang ekspresyon niya, at nagalit na rin siya. Akala ba nito ay invincible na ito sa mundo? Akala ba nito ay natatakot siya? Nagalit siya, at sumugod ulit kay Brian Ye. Boom!
Kahit na nakakapagbigay ng lakas ang galit, hindi ito nakakapagpalakas. Pagkatapos ng ilang minuto, hindi na niya kinaya si Brian Ye, at tinamaan siya nito sa dibdib. Natomba siya ni Brian Ye. Bata, huwag masyadong malakas. Sabi ng middle-aged man. Masakit ang dibdib niya. Ako. Bakit naman ako mapapasama? Hinarang mo ako, pinagmukha mo akong tanga, at binugbog mo ako, tapos sasabihin mong masyadong malakas ako. Hindi na hinabol ni Brian Ye ang middle-aged man. Tumigil siya dahil hindi pa siya nakakapaglaro ng mabuti, at dahil naiinis siya sa middle-aged man. Nakaganti na siya, at wala nang saysay kung magpapatuloy pa siya. Nasa ospital sila, at kahit na konti lang ang tao, hindi naman ito liblib. Hindi niya kayang patayin ang middle-aged man. Hindi rin niya alam ang pinagmulan nito. Ayaw niyang makipag-away dito. Sus, bata, huwag mong isipin na invincible ka na dahil 2 beses mo akong natalo. Hindi ganoon kadali ang mundo. Hindi ka naman ganoon kagaling. Namumula ang mukha ng middle-aged man pero malamig pa rin ang tono niya. Pumunta ka rito para makipaglaban sa akin. Yun ba ang sasabihin mo? Kung ganun, salamat sa payo mo. Tapos na akong makinig. Pwede na ba akong magtrabaho? May pagngisi sa lobby ni Brian Ye. Pagkatapos ay umalis na siya. Bata, tigilan mo na. Nag-aalala ang middle-aged man. May sasabihin ka pa ba? Wala na. Wala na akong oras sa'yo, gusto ko nang magtrabaho. Tumigil si Brian Ye. Ikaw, napabuntong hininga ang middle-aged man. Ilang taon na siyang hindi nakakaranas ng ganito. Sino ang nang-ahas na magsalita sa kanya ng ganyan? Gusto na niyang lumaban ulit pero naalala niya ang misyon niya, kaya pinigilan niya ang sarili. Bata, layuan mo na si Dr. Allison. May mga taong hindi dapat lapitan, para hindi ka magsisi, huwag kang mangarap na makuha ang hindi mo makukuha. Salamat sa payo. Pero ang pakikipagkaibigan ko ay personal na bagay, at wala kang pakialam. Seryoso na ang mukha ni Brian Ye. Ayaw niya sa pakiramdam na tinatakot at kinokontrol siya. Naiinis siya. Bata, payo at babalayan. Makinig ka. Kung sakaling matalo mo man ako ng 10 beses, hindi mo kakayanin ang consequences. Basta, sinabi ko na sa'yo yan. Pagkatapos ay umalis na ang middle-aged man. Ayaw na niyang makita si Brian Ye. Bawat tingin at salita niya kay Brian Ye ay gusto na niyang lumaban ulit. Ang sama ng ugali ni Brian Ye. Hindi niya ito nirerespeto, at minamaliit pa. Ilang taon na siyang hindi nakakakita ng ganyang kabata. At syempre, ilang taon na rin siyang hindi nakakakita ng ganoong kalakas na kalaban. Sino kaya ito? Kay Christian Gao kaya? Posible yon. Mukhang siya nga. Kung siya nga, hindi ito ordinaryo, nakakuha pa ito ng ganoong kalakas na tao para magsalita para sa kanya. Habang pinapanood ang middle-aged man, nag-iisip si Brian Ye. Pero kung siya ngayon, masyadong lenient siya. Sino ba siya sa akala niya sa sarili niya? Hindi naman siya asawa ni Dr. Allison, hindi rin naman siya boyfriend. Manliligaw lang daw siya. Kahit na maging asawa man siya ni Dr. Allison, wala siyang karapatang makialam sa kalayaan nito. Malamig ang tingin ni Brian Ye, at umalis na siya. Hindi niya pinansin ang sinabi ng middle-aged man. Ang ayaw niya ay ang tinatakot siya. Kahit na may kahirapan kay Christian Gao, ano naman? Kung maiinis siya nito, wala siyang pakialam. Mag-isa lang naman siya. Ano ang mawawala sa kanya? Hindi na siya magiging doktor, pero si Christian Gao naman ang mayaman. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.